Ang atin pong pag-aaralan ay napakaganda sapagkat pumapatungkol ito sa tinatawag dating pagsamba sa mga rebulto. Ano ho? Ang atin lamang pag-aaralan ay kung ano po ang sinasabi ng Biblia o ng banal na kasulatan para malaman natin kung gaano katotoo at ano ang nilalaman ng banal na kasulatan. So, bakit ang mga rebulto ay hindi dapat sambahin? Ano ho? At makikita kayo, maraming mga simbahan ay may mga rebulto. At ang tanong natin, bakit marami din ng mga walang rebulto? Alin po ba ang totoo? Sa banal na kasulatan ay may malinaw po na pagkasaan kung papaano tayo dapat, sino dapat ang ating sambahin at kung papaano tayo dapat sumamba. Sa ating panahon, maraming mga kumikilala daw sa Diyos, ng mga nag-aangking Kristiyano, o di kaya ay mga nagpapakilala ng mga kilala ang Diyos, pero alam nyo ba na ikinakaila nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa? Halimbawa na lamang po ang nakasulat sa aklat ng Tito, Kapitulo 1, versikulo 16, ay meron pong ganitong mababasa tayo. Sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 16, ang sabi riyan, inangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ay ikinakaila nila, palibhasa sila'y kasuklam-suklam, at mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. So napansin po ninyo, may mga tao pala na mga nag-aangkin na kilala ang Diyos. Subalit, ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa yung mga kasuklam-suklam, sabi rito, mga masuwayin at hindi naaangkop sa mga gawang mabuti. Ano pa binabanggit maliban sa mga nag-aangking kilala ang Diyos at inakaila? Meron din pong sinabi si Apostol Juan sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4, patungkol doon sa kumikilala sa Diyos, pero hindi tinutupad ang kanyang mga utos. Ang sabi rito, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So dito kanina ay binanggit sa unang talata na ating binasa, ay may nag-aangking kilala ang Diyos, subalit ikinakaila sa kanilang mga gawa. Ang sabi ni Apostol Juan, dito'y makikilala natin o malalaman natin na kilala natin siya, ang Panginoon, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ipapaano naman po, Apostol Juan, kung kinikilala ang Diyos pero hindi sumusunod sa mga utos? Ano po ang matatawag dyan? Ang sabi po sa verse 4 o sa talatang 4 ay wikay ganito, ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Hindi po nanggagaling sa akin ang mga salitang ito, mga kaibigan. Ito po ay galing sa salita ni Apostol Juan na isa sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus na binabanggit niyang malinaw na yun na niyang nagsasabi na kilala ang Panginoon, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos. Ang tawag po ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngayon, alam nyo ba na sa 10 utos ng Diyos, meron siyang utos ng pagbabawal sa pagkakaroon at pagsamba patungkol sa imahin o sa mga rebulto? Pakinggan natin, kung kayo po ay familiar sa 10 Commandments, ay inyong mababasa sa 2 utos at ipinaalala sa atin na pinaiiwas tayo sa mga bagay na ito. Maganda'y basahin natin sa Exodo Kapitulo 20, part siya ng 10 Commandments, Exodo chapter 20, ang verses ay 4 hanggang 5. Ang sabi po ay ganito, Exodo Kapitulo 20, ang versikulo ay 4 hanggang 5. Huwag kang gagawa para sa iyo sarili na inukit na larawan, unang anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, unang nasa lupa sa ibaba, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Verse 5, ang sabi rito, huwag mo silang iyuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi o salin lahi ng mga napupuot sa akin. So napansin po ba ninyo, mga kaibigan, na sa 10 Commandments, dito po sa 2 utos, sa 10 utos ay
ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga inukit na larawan o yung mga graven images o yung mga rebulto sa ibang salin na kahit kaninong kamukha, maging kamukha man ng anumang nasa langit o nandito sa lupa o nasa ilalim ng lupa. Hindi po ipinahihintulot ng Diyos na gumawa, huwag yuyukuran at huwag paglingkuran. Tumutukoy po ito na yung ginagawa na tinatawag nating pinaglilingkuran, dinadamitan, di ba? Nilalagyan ng bulaklak, sinasamba, niyuyukuran, pagkatapos ay yung tinatawag nating pinoprosesyon. Napansin niyo ba at talagang ito ay hayagan naman na nangyayari dito sa ating bansa na may mga rebulto, iba't ibang mga mukha, iba't ibang klase ng mga rebulto ay kanilang pinoprosesyon at inililibot sa iba't ibang lugar. Ito po ay bawal ayon po sa banal na kasulatan kung atin pong pagbabasihan ang aklat ng Panginoon dito po sa Exodus chapter 20 verses 4 hanggang 5. At ang sabi ng Panginoon, siya ay Diyos na mapanibuguin. Remember, our God is a jealous God. Ibig sabihin, siya ay Diyos na tinatawag nating seloso. Ayaw niya na yung kanyang nilikha ay sasamba sa ibang Diyos-Diyusan. Sapagkat merong tunay na Diyos na dapat sambahin. Kung kaya doon sa unang utos ay ipinahayag doon sa verse 3 na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ipinaalala po na huwag kang magkakaroon, wala kang ibang sasambahin, wala kang ibang paglilingkuran tulad ng paglilingkod sa tunay na Diyos doon sa mga rebulto o sa mga Diyos-Diyusan. At dito'y maliwanag naman po na ang Panginoong Diyos ay seloso, a jealous God. Ay kahit na ang tao kapag kanyang asawa ay iba yung kinakasama o iba yung ka-holding hands, iba yung ibang lalaki yung kanyang katabi. Abay, matutuwa ba? Of course, hindi. Ganon din ang ating Panginoong Diyos. At lalo na tayo'y kanya mga nilikha, ang trabaho natin maglingkod at sumamba doon sa tunay na Diyos na may likha sa atin. So dito po ipinahayag mga kaibigan na pinarurusahan ng Panginoon ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang. So ibig sabihin ay naroon yung consequences. Subalit sa verse 6 ay sinabi po ang ganito, ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So, sino ho ang pinapakitaan ng Diyos na wagas ng pag-ibig? Those thousands who love Him and sabi rito ay keeping His commandments, mga kaibigan. So, maliwanag po, na ang pinapakitaan ng Diyos ng kanyang awa, ng kanyang wagas na pag-ibig, yung mga umiibig sa Kanya at yung mga tumutupad sa Kanyang mga utos. Sapagkat alam nyo ba na isa sa pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga utos. At isa na rito, ang huwag pagkakaroon ng rebulto na para sambahin. Bawal po ng Biblia yan, mga kapatid. Ano po ba ang tinatawag nating description ng Biblia patungkol sa mga rebulto? May buhay ba ito? Nakakasagot ba ito? Ito ba ay nagkakaroon ng response o saklulo sa panahon ng kabagabagan o sa panahon na ikaw ay tumawag sa Kanya? Ano po ang pagsasalarawan ng Biblia patungkol sa mga rebulto? Ang sabi po sa Aklat ng Mga Awit, ang kapitulo ay 115, Psalm chapter 115, ang bersikulo po ay 3 hanggang 8. Pakinggan ninyo paano dinescribe ng Biblia. Ang sabi sa verse 3, ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. So yung Diyos na tunay, nasaan po? Nasa langit. Sa verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyusan, referring sa mga rebulto, mga kaibigan, ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Verse 5, tingnan ninyo yung Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Verse 6, sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Verse 7,
Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad at hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Sa verse 8, ito ang malungkot. Ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila. Gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. So doon po pagdating sa rebulto, mga kaibigan, ay may maliwanag na binabanggit ang banal na kasulatan na wala pala itong buhay. May bibig, hindi naman nakapagsasalita. May mata, hindi naman makakakita. May kamay, hindi naman makakahawak. May paa, hindi makakalakad. May tainga, hindi makakarinig. Kaya when somebody na aking na-encounter, na kung saan ay lagi siya nakatingin doon sa siyam na klase ng rebulto, and I asked her, naniniwala ka ba riyan? Sabi niya, yes. Sabi ko ay, nagpipray ka ba sa kanila? Yes, ang sabi niya. Sabi ko, sino sa kanila ang sumagot sa iyong prayers? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang sabi niya, wala. So napansin niyo mga kapatid, doon siya nagulat na realize na yung kanyang dinadasalan hindi makakasagot. Bakit? Unang-una, walang buhay. May bibig, walang tinig. Yung mata ay hindi makakita, hindi rin marunong kumurap. Mga kapatid? So maliwanag po ang description ng Biblia na ganyan pala yung mga rebulto na, alam nyo, nung nasa Taguig ako, may mga istasyon-istasyon doon na mga rebulto na kung saan ay bawat istasyon iba't ibang mga rebulto at may mga panahon doon na ang mga tao ay pumupunta doon nagdarasal, mga kaibigan. And when I saw them, mga kaibigan, ako'y nalungkot at nahabag. Kaya grabe yung ginagawa namin ng pangangaral. Bagaman maraming dumadalo, ay konti lang ang sumasagot at gusto maglingkod sa ating Panginoon. Gayunpaman, ay atin pong alalahanin na ang ating trabaho sabihin sa kanila kung ano ang totoo. Bakit po? Sapagkat sabi sa verse 8 na binasa natin kanina, yung mga gumawa doon sa mga rebulto, maging kagaya sa kanila, ganun din yung nagtitiwala sa rebulto. Why? Hindi sila makikinig sa katotohanan. Why? Because they were blinded by their false belief, mga kaibigan. Sila po ay nabulag sa kanilang maling paniniwala. That's why let us pray for them na the Holy Spirit will open their hearts and minds so that they may understand the true meaning of worship at kanilang maunawa at makilala kung sino ang dapat sambahin. So, kanina ating binasa kung ano yung utos ng Diyos sa pagbabawal sa rebulto, at rin pong binanggit at binasa kung anong description ng Biblia patungkol sa mga rebulto. Ang tanong ay, makapagtuturo ba ito mga rebulto na ito ng mga wala namang palang buhay? Alam nyo ang sabi po sa aklat ng Habakuk, Kapitulo 2, ang bersikulo ay 18 hanggang 19. Ano po ang may tuturo ng rebulto gayong ito ay walang buhay? Ang sabi rito, anong pakinabang sa Diyos-Diyusan pagkatapos na anyuan ito ng gumawa niyon, isang metal na larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan? Napansin niyo? Tagapagturo ng kasinungalingan, sapagkat ang manggagawa ay nagtitiwala sa kanyang sariling nilalang kapag siya gumagawa ng mga piping Diyos-Diyusan. So napansin niyo mga kaibigan, kaya pala walang boses kasi pipi, walang buhay, may bibig, cannot talk, di ba? May mata, cannot see, meron paa, cannot walk. So napansin niyo, talagang, sabi rito nakakaawa sapagkat pati yung gumawa at nag-ukit ng larawan, naniniwala doon sa kanyang gawa. Alam nyo, ang sabi ng verse 18, ganito ang ating mababasa sa versikulo 19. 18-19 pala. Sabi rito, kahabag-habag siya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Makakapagturo ba ito? Tingnan ninyo, nababalot ito ng ginto at pilak at walang hininga sa loob niyon. Kaya yung mga tumatawag doon sa mga rebulto na yari sa kahoy, yari sa ginto, yari sa pilak, na sasabihin nila, gumising ka, have mercy on us, please pray for us. Na nagpipray sila, tumatawag sila doon sa mga rebulto, ang sabi rito ay walang hininga sa loob niyon. Kaya ang sabi sa unang bahagi, kahabag-habag sila. Ang tawag ay kaawa-awa, mga kaibigan. Kaya when I saw them, when I was in Taguig, talagang ako'y nalungkot. Nahabag ako sa kanila. Na dahil sa hindi pagbabasa ng Biblia at sa paniniwala at sumusunod sa mga tradisyon ay hindi nila
napansin na yung kanilang kinakausap ay hindi pala sumasagot. Yung kanilang kausap ay hindi pala nakakapagsalita, hindi naririnig ang kanilang sinasabi. Ngayon, may mga taong nagsasabi na, yan po ay ano lamang, yung tawag natin, mga decoration lamang. Yan ay mga alaala lamang, hindi talaga yan ang aming sinasamba. Kaya kami gumawa ng ganyan kasi para sa tuwing sumasamba kami, makikita namin bilang alaala, no? Ay tama ba 'yon? Sabi nila parang mga mahal sa buhay na mga namatay na, 'di ba? Yung picture nilagay pa nga sa wallet, 'di ba? Yes. Doon sa mga mahal sa buhay na namatay, meron mga pictures na alaala. Pero ang tanong, niluluhuran mo ba yung picture? Pinoprosesyon mo ba 'yon at pinaglilingkuran? Sinasamba mo ba 'yon? Hindi naman. Ba't yung rebulto ay niluluhuran? Di ba? Yung rebulto ay nilalagyan ng flowers na kung ano-ano at sinasamba, pinoprosesyon pa. So mali na paraan. Hindi po pwede na isipin mo, ang sabi ni Apostol Pablo, pwede ba nating isipin na ang pagka-Diyos ay tulad ng bato? Pwede ba nating isipin na ang pagka-Diyos ay tulad ng pilak? Pwede ba nating isipin na ang Diyos ay tulad ng ginto na inaanyuan lamang ng tao? Pakinggan natin si Apostol Pablo. Nung si mangaral, ang sabi niya sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang bersikulo po ay 19. Anong wika ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito? Ang sabi ni Paul, 29 po. Gawa 17:29. Ang sabi rito, 17:29. Yamang tayo'y supling ng Diyos. Hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ayun. So maliwanag po ang wika ni Apostol Pablo, yamang tayo'y lahi ng Diyos o supling ng Diyos. Hindi marapat na ating isipin na yung pagka-Diyos ay katulad lamang ng ginto, katulad naman ng pilak, katulad lamang ng bato na inanyuan ng husay ng mga tao. So wag nating isipin. Kaya nga ang tanong ng Panginoong Diyos kanino ninyo ako itutulad para kami maging katulad? May katulad ba ang Diyos? Sabi nila, kamukhang-kamukha talaga ng Panginoon yung rebulto na ito. Bakit? No? Nakita mo na ba ang Panginoon face to face? O never? Ay nakita ko sa pelikula, sasabihin nila. Wow! Yung mga nasa pelikula, alam niyo ba na nasa 6 or 7 na mga actors ang gumanap bilang Jesus? Andin yung kanilang mukha ang naipinta, ang kanilang mukha ay nailagay sa picture frame at yun ang dinadasalan ng mga tao. Kaya ang sabi ng mga actors, do not worship us, we are just an actors na isinabuha o binigyan ng buhay ang kwento ng ating Panginoong Hesus nung sinarito pa sa lupa. Do not worship us, we are not Jesus. Kita ninyo, kaya napansin ninyo, iba-iba ang itsura, iba't ibang mukha. Bakit? Sapagkat makikita natin na hindi nga yan ang tunay na Panginoon. Yan ay mga actors lamang. Kaya sabi ng Panginoong Diyos dito po sa aklat ng Isayas, ang kapitulo ay 46, ang bersikulo ay 5 hanggang 7, may tanong ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Isayas, kapitulo 46, ang bersikulo ay 5 hanggang 7. Meron pa nga ng tanong ang Panginoon. Ang sabi niya, kanino ninyo ako itutulad at ihahambing ako upang kami ay maging magkatulad? Nakita ninyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon di ba kaya sabi ni Pablo, huwag nating isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak, bato at ano paman na inanyuan ng husay ng tao. Ang tanong naman ng Panginoong Diyos, kanino ninyo ako itutulad at ihahambing upang kami ay maging magkatulad? Sa verse 6, ang sabi ng Panginoon, sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan, na nagsisiupan ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatira pa at nagsisamba. Ayun, napansin ninyo, parang sabi, katulad lang po yan ng Diyos, kaparihas po yan ng Diyos, kaya ang ginawa nila, gumagawa sila ng rebulto na ginagawang Diyos. Sila'y nagpatira pa doon sa ginagawa nilang rebulto at nagsisamba. Ayun, maliwanag. Kaya pag sinabi nila, we do not worship the graven images. We do not worship that. No, we're just sabi nila ay
decoration. Ano ho? No. Pagka nagpatira pa ka doon, sabi rito sa iyo, sa rebulto, aba Diyos-Diyosan yan, mga kapatid. Sabi sa verse 7, ipinapasa nila iyon sa balikat. O hindi lamang sila nag-bow down, hindi lamang sila nagpatira pa, hindi lamang sila mga kaibigan nagsisamba, ipinapasan pa sa balikat, dinadala nila iyon, inilalagay nila iyon sa kanyang lugar, at iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. So dito po ay binigyan ng linaw ng talata ng Biblia na those who worship the graven images, sumasamba sa mga rebulto, mga nagpapatira pa doon, ipinapasan pa nga nila sa balikat. Bakit? Hindi makalakad eh. Pagkatapos ay inilalagay sa kanyang lagayan o saan man siya ilalagay, hindi siya kikilos doon. Manatili lang siyang nakatayo. Kung nakatayo man ng kanyang forma, o nakaupo man ng kanyang forma, nakatayo lang siya ng ganon. At pagkatapos, sabi doon ay, sa kanyang dako hindi siya makikilos. Meron dadaing sa kanya, meaning may magpipray. Meron tatawag sa kanya, gayon may hindi siya makakasagot. Ito yung itinanong ko doon sa babaeng na encounter ko one time when nandoon kami sa sa isang clinic, na sino doon ang sumagot sa iyong panalangin? Ang sabi niya, wala. Sapagkat ang sabi rito, merong dadaing sa kanya, merong tatawag sa kanya, merong sa kanya magpipray. Pero ang sabi rito, hindi siya makakasagot. Ang sabi rin dito, hindi siya makakapagligtas sa panahon ng kabagabagan. So when you are in trouble, sino ang dapat mong tawagan? Ang rebulto ba? Hindi pala makakasagot. Ang tatawagan, ang ating Panginoong Diyos na nasa langit, mga kapatid. So hindi natin siya pwedeng itulad sa mga rebulto. Ngayon, ano po ang nangyari? Bakit makita naman natin maliwanag na merong Diyos na lumalang ng langit at lupa, merong Diyos na nagbibigay buhay sa atin, at ipinakilala sa atin ng banal na kasulatan, even the nature. Pero what happened? Bakit marami pa ring sumasamba sa mga rebulto at mga imahin? At hayagan ito, mga kaibigan, when I was a still Catholic member, ay nakikita namin. At kami nung araw ay may mga rebulto. Nung hindi pa namin nabasa, kaya pala, yung ibinigay sa amin nung araw ay bagong tipan. Alam niyo kung bakit? Sa bagong tipan, walang malinaw na utos na huwag kang gagawa ng rebulto. Huwag mong yuyukuran at paglingkuran. Wala yung utos na gano'n na direct, gaya ng sa Ten Commandments. So, hindi malalaman. Ang tanong, what happened? Bakit marami sumasamba? Kasi ang sagot sa Roma, aklat ng Roma, Kapitulo 1, ang versikulo 25, ganito ang ating mababasa. Roma, Kapitulo 1, versikulo 25. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Mga kaibigan, napakaliwanag ng sinasabi ng aklat ng Roma 1.25, na kung saan, alisin mo natin, na kung saan ay pinalitan ang alin? Yung katotohanan ng kasinungalingan. Bakit? Ay ang sinamba ay yung pong nilalang at gawa ng tao. Imbis na ang sambahin, yung lumalang sa atin, yung nagbibigay sa atin ng buhay, kung kaya tayo umiiral. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos thou shalt not worship them, for I am a jealous God. Ang ating Panginoong Diyos ay mapanibughuin. Ang ating Panginoong Diyos ay seloso. Bakit ka naman sasamba sa gayaan? Ang sabi doon ni sinong pangalan nun yung artista na yun? Di ba? Ba't ka naman sasamba sa gayaan? Hindi naman yan tunay na Diyos. Hindi naman niya, rebulto yan Kaya ang sabi rito, kaya pala maraming sumasamba. Di ba? Lalo na pagka mga piyesta-piyesta ng mga rebulto, tagsa-tagsa ang mga tao, mga kaibigan. Sasama sa mga tinatawag nating prosesyon, sama-sama sa ganong konsolasyon ba tawag doon, no? Ay talagang nakakalungkot.
sapagkat they were blinded by their false belief. And the Bible, mga kapatid, ang Biblia is our guide para sa ating tamang pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon. So yun ang nangyari. Ngayon, pagka sila'y patuloy na sumasamba sa mga tinatawag nating mga Diyos-Diyusan, ano ang mangyayari sa kanila? Alam nyo, ang sabi sa Deuteronomy 27:15, Deuteronomy 27:15, hindi po ako may sabi, kundi ang Biblia, sumpain ang taong gumagawa ng larawang inukit o inanyuan, isang karumaldumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng mga manggagawa at lihim na inilalagay sa isang dako, at ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, Amen. Ano ang tawag? Sumpain. At hindi lamang basta, ang sabi po sa aklat po ng Isayas, ang mga versikulo ay kapitulo 44, ang versikulo ay 9 hanggang 11. Meron pong nakakalungkot na isipin, pero dapat nating sabihin para malaman ng mga tao kung ano ang mangyayari doon sa mga sumasamba sa mga rebulto o mga Diyos-Diyusan. At sabi po ay ganito, lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan. At ang mga bagay na kanilang kinalulugdan ay hindi mapapakinabangan. At ang kanilang mga saksi ay hindi nakakakita ni nakakaalam upang sila'y mapahiya. Ayun. Ipinaalala dito mga kaibigan na kung saan lahat pala ng gumagawa ng mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan. At yung mga kinalulugdan nila at kinatutuwaan nila ay hindi mapapakinabangan. Ganon din, sabi rito, ang kanilang mga saksi ay hindi nakakakita ni nakakaalam upang sila'y mapahiya. Anong pakialam ng rebulto? Kung sila ay tatawag na hindi naman sasagot, anong pakialam ng rebulto? Kung they are in trouble, di ba? Walang malalaman at hindi makikita ng rebulto kapag sila'y mapahiya. Sa verse 10, ituloy natin sa versikulo 10. At sabi rito, sino ang nag-anyo sa isang Diyos o naghulma ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? Inulit po mga kapatid. Verse 11, at sabi rito, narito lahat ng kanyang kasama ay mapapahiya, ang mga manggagawa ay mga tao lamang. Hayaang magtipon silang lahat, hayaang silang magsitayo, sila'y matatakot, sila'y sama-samang mapapahiya. Why? Bakit binanggit sa Biblia mapapahiya? Kasi mali yung kanilang sinamba. Dapat ang sambahin ay yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, yung Diyos na may akda ng ating buhay, yet they worship the graven images. Alam nyo, kaibigan, ako nung araw ay biktima din sa ganito. Subalit salamat sa Diyos na hayag ang banal na kasulatan upang malaman natin kung ano ang katotohanan at kung ano ang dapat nating gawin. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, search the scriptures. Siya sa atin at saliksikin ang banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon mayroon kayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpatutuo tungkol sa akin. Ang banal na kasulatan ang siyang nagpatutuo at nagpapakilala sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kung kaya, marapat mga kaibigan na ating buklatin, alamin, siyasati, suriin, saliksikin ang banal na kasulatan upang malaman natin ang mga katotohanan, mga kaibigan. Ano po? Ngayon, dito po ay ipinahahayag na wala palang kabuluhan yung ginawa nilang rebulto, hindi mapapakinabangan, at sila'y mapapahiya lamang. Gayon, dahil po ang rebulto ay gawa ng tao, of course, utos ng tao, hindi pala ng Diyos. Ang tanong, yung bang pagsamba nila na ito ay may kabuluhan? Mga kaibigan, huwag po kayo magagalit. Atin lamang pong babasahin ang banal na kasulatan. May kabuluhan ba o may saysay ba ang pagsamba na utos ang tao ang sinusunod? Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus ayon sa sulat ni Marcos, Kapitulo 7, ang versikulo 6 hanggang 8. Ang sabi po ay ganito. Sabi rito, at sinabi niya sa kanila,
Tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo ng mga mapagkunwari. Bakit sinabing mapagkunwari? Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pwede palang igalang mo through sa mouth lang, sa labi, pero sa lips, pero ang puso malayo. Bakit? Sa verse 7, ang sabi ng Panginoong Hesus, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Hindi pala utos yun ng Diyos ang paggawa ng rebulto para sambahin. Hindi utos ng Diyos yun. Ayaw nga ng Diyos na gumawa ka ng rebulto para sambahin. Ang sabi po rito, walang kabuluhan o di kay walang saysay na sumasamba sa Diyos daw pero idinaan sa rebulto. Verse 8, ang sabi rito, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. So napansin ninyo mga kaibigan, ang pinanghahawakan, tradisyon ng mga tao kasi alam nyo ba yung mga prosesyon ay hindi naman utos ng Diyos yan eh. Sa tao yung tradisyon na namamana nung araw, yung prosesyon sa amin, lahat ng mga senior. May mga senior San Vicente, senior Santo Niño, senior, basta may mga Dipadua, lahat. Tapos yung mga kasama, yung mga senior citizen. Oh. Tapos kami naman mga bata, sama-sama rin kami. Malay ba namin kung ano yon? Ang tawag kasi noon ay tradisyon. May dala-dala mga kandila kung ano man. Tapos nagkakatay ng malalaking baboy nung araw. Maliit pa kami. So, ito ay gawain na tradisyon. At hayagang gawain ng mga bansa. Kung kaya, ang banal na kasulatan ay mayroong payo sa atin, mga kaibigan. Ang payo sa atin, dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 10, ang versikulo 2 hanggang 5. Ano ang payo ng Panginoong Diyos? Sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong pag-aralan ang lakad ng mga bansa, ni mabagabag sa mga tanda ng mga langit, sapagkat ang mga bansa ay nababagabag sa mga iyon. So ang payo ng Diyos, huwag pag-aralan ang lakad ng bansa. Sa ibang salin, huwag gayahin, huwag tularan. Verse 3, sabi rito, sapagkat ang mga kaugalian ng mga sambayanan ay walang kabuluhan. Isang punong kahoy mula sa gubat ang pinuputol. At anong ginawa? At nilililok sa pamamagitan ng palakol ng mga kamay ng manlililok. Verse 4, ang sabi rito, ginagayakan ito ng mga tao ng pilak at ginto at pinatatatag nila ito ng martilyo at mga pako upang huwag itong makilos. Verse 5, sila ay gaya ng mga panakot uwak. Yung pala mga rebultong ginagawa, parang palang panakot sa uwak yun. Sa gitna ng taniman ng pipino. At hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon sapagkat sila'y hindi makagagawa ng masama ni wala rin namang magagawang mabuti. So makikita ho natin mga kaibigan, may payo. Ba't ka matatakot doon? Wala namang magagawang mabuti yun. Wala rin magagawang masama. Ang matatakot doon yung maya, yung mga uwak. Alam nyo, nung ako ay high school pa lamang, meron po kaming basakan. Ang basakan namin dati, lalo nung nagsimula pa lang kami atidan at mga taga-subaybay, ay matatabaan lupa. Dahil sa matabaan lupa ay maganda yung bunga ng palayan. Dahil sa talagang yung bunga ng palay ay marami, dumadagsa ang maraming maya. Ang ginagawa namin ay gagawa kami ng parang purmang tao. Nilalagyan ng damit, lalo pag lumalakas ang hangin, ay gumagalaw-galaw yung kanyang tinatawag na damit. Yung mga maya hindi makalapit sa palay. So, ang sabi ng ating binasang talata, hindi lang ito basta pala panakot sa maya. Ang sabi ng Biblia, panakot uwak din. Yung palang mga rebultong sinasamba ng mga tao ay parang panakot uwak. Hindi sila makalakad, hindi sila makapagsalita, at sila'y pinapasan. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong katakutan. Bakit? Hindi naman makagagawa sa inyo ng masama. Wala rin magagawang mabuti. At ang sabi ng Panginoon, huwag tutularan. Kaya salamat sa Diyos na nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga rebulto na hindi dapat sambahin, hindi dapat yukuran, hindi dapat paglingkuran sapagkat mayroon tayong Diyos sa langit na dapat paglingkuran. Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Diyos na kung saan dapat nating paglingkuran. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, para po sa mga tinatawag nating hindi pa nakakaalam, sino ang dapat nating sambahin? Ito po ang panawagan sa atin. Sa aklat po ng Kapitulo 14 ng Apokalipsis, ang versikulo 7, ganito po ang ating mababasa. Sabi rito, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So malinaw po mga kaibigan na kung saan ay ang ipinasasamba sa atin yung gumawa ng langit at gumawa ng lupa, hindi yung gawa ng kamay ng tao, hindi yung ribulto, kundi yung gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, mga bukal ng tubig, ng lahat ng bagay dito sa lupa, kasama tayo na binigyan ng Panginoon ng buhay. Kung kaya mga kaibigan, ito ay napakagandang panawagan para sa bawat isa sa atin na ang dapat palang sambahin, hindi mga ribulto na gawa ng kamay ng tao, kundi yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, ng lahat ng bagay, kasama ng ating buhay. Kaya ang panawagan sa atin, matakot tayo sa Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya, at sambahin natin siya na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi po ang mga ribulto. At kung may ribulto ka ngayon at nalaman mo ang katotohanan, pwede mo na yang iitsapwera. Pwede mo na yang i-let go sapagkat hindi yan makatutulong sa iyo. Direct ka doon sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Ano po? So I hope na sa ating pag-aaral ngayong umaga ay nagbigay sa inyo ng kaliwanagan